Naaalala nyo pa ba mga tol yung bangayan ni dating, bakit ba dati? Ni Senador Rodante Marcoleta? Aba, mukhang senyales yun pero hindi naman magiging dati yan. Kasi sa ngayon nakakulong siya, still, Senator Rodante Marcoleta. Pero maibalik ko lamang, kung naaalala nyo pa ba yung bangayan nitong si Senator Ping Lacson at ni Senator Rodante Marcoleta? Nagsimula yon noong nagkaroon po ng pagpapalit sa liderato ng Senado. Naagaw ang Senate presidency kay Chis Escudero. And then, ang naupong Senate President, ito pong si Senator Tito Soto. Siyempre, kasabay noon ang pagbabago sa liderato ng Blue Ribbon Committee. Natanggal bilang chairman ng Blue Ribbon Committee itong si Rodante Marcoleta na una nang humuhugot ng parang, ewan ko, pagkaasiwa kay Senator Lacson dahil nung siya po'y chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng sariling pag-iimbestiga itong si Lacson at dinala niya po ito sa isang privilege speech. Hindi po yun nagustuhan ni Senador Rodante Marcoleta. Parang sinasabi niyang meron ng Blue Ribbon Committee tapos meron pang pag-iimbestiga. And nang kinalaunan, syempre humaba at lumalim yung mga bangayan na yan hanggang sa si Senator Ping Lacson naman ang maging chairman. Yon, kaliwat kanan na ang palitan nila ng mga pasaring sa isa't isa. Pero ano ang kinalabasan sa huli? Kulong. Ito pong si Rodante Marcoleta. Hindi dahil kasalanan ni Senator Ping Lacson o siya ang may gawa, kung hindi si Senator Rodante Marcoleta mismo ang umamin kung bakit po siya ngayon nasasadlak sa kulungan. Fast forward po natin, ngayon ang kabangayan naman nito pong si Senator Ping Lacson ay si Senator Alan Peter Cayetano. Ang pinagkaiba, si Senator Lacson parang si Mike Enriquez, hindi niya tinatantanan ngayon, ito pong si Alan Peter Cayetano. Kaya naman, sa huling post ni Senator Ping Lacson sa kanyang X account, kasi parang meron daw pong nanghihingi ng ceasefire, hindi siya pumayag, no? Pakinggan po natin ang balita kaugnay ng pag-deny nitong si Senator Lacson sa ceasefire na yan. Ceasefire my put, sabi ni Senator Lacson. Maglalahad ng delicious evidence sa umano'y Taguig Ghost Projects. Ayon po dito sa balita ng Bilyonaryo News Channel. Walang ceasefire. Yan ang giit ni Senador Ping Lacson sa paglabas ng kanyang mga ebidensya sa mga umano'y maanumalyang proyekto sa Taguig. Maipipresenta raw ang ilan sa mga ito sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero kailan nga ba magpapatuloy ang pagdinig ng komite? Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe. May patikim na si Senator Ping Lacson sa mga nag-aabang sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa kanyang X account, sinabi niyang ilalahad niya sa komite ang anyay delicious na bahagi ng mga ebidensyang kanya nang isinumite sa Ombudsman. Excited talaga ako ngayon mga tol sa Blue Ribbon Committee kasi hearing na yan. Dahil kapag ka nagkaroon ng hearing, unang-una ding makikita natin ano-ano ba tong mga sinasabi ni Senator Ping Lacson na mga ebidensya. Yung mga detalye po nito. No, nakatuto kasi siya ngayon sa City of Taguig, ang baluarte nitong si Alan Peter Cayetano, kung saan sinasabi ni Senator Ping Lacson may mga ghost project. Ito ay mula sa 5 case studies na kanya umanong isinagawa sa mga infra projects sa Taguig. Sabi ni Lacson, walang ceasefire ngayong umarangkada na ang lahat. Pero mukhang matatagalan pa ang expose ni Lacson sa mga detalye nito. Hanggang ngayon kasi, wala pang sinusubiting listahan ng minority bloc kung sino-sino ang inonominate nila bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, hanggat hindi napupunan ang lahat ng membership position, hindi makakausad sa anumang kailangang gawin. Mistula tuloy nabibihag o nahaharang ng minorya ang pag-usad ng mga investigasyon. Yan ho yung pananaw ko kasi Ganun pala yun, ano? Kaya siguro ayaw ngayon ng minoryang makilahok dito sa Blue Ribbon Committee hearing kasi alam nilang isa na naman sa kanila ang tatamaan.
Kaya tama yung ginawa ni Senator Lacson eh. Nung nakaraang araw mga tol, ang balita ay idiniretso na agad, dinirekta ni Senator Lacson sa Office of the Ombudsman yung mga sinasabing ebidensya. Kasi natutunugan niya na eh. Kung ganito pala ang gagawin ng minority, na parang misto lang hostage nila yung pagbuo ng Blue Ribbon Committee, hindi talaga matutuloy ang investigasyon dyan. Ganun pa man, na-forward na yung mga ebidensya sa ombudsman at titingnan na ngayon niya ng ombudsman kung meron bang sapat na basihan saka for further investigations. Kaya excited na ba kayo mga tol? Baka mabuo na yung BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. Hindi po. Yung mga pangalang Bong, Jinggoy, Marcoleta, and possibly Peter na may mga kasong plunder. Parang wala po silang binibigay ng names. Kaya nga po, ang promise naman ho yata kay SP na sasabit na po sila ng mga pangalan ng mga members nila. Sa plano naman ni Senator Ping na ilalahad sa Blue Ribbon ang ilang bahagi ng kanyang investigasyon sa Taguig Infra Projects, sabi ni Sen Erwin, pag-uusapan pa nilang dalawa. Ako sabi ko si Senping, ano ba daw, gusto mo mag-hear pa ba tayo rito? Kasi tatagal lang, mas mabilis na yun, di ba? Sa ombudsman na kami dito, pag-iimbestiga pa, tsaka yung findings namin, sasabit natin sa ombudsman. Una nang sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na welcome sa kanya ang ginawa ni Lacson na pagpapaimbestiga sa ombudsman sa mga kinikwestyong proyekto sa kanyang baluarte para magkaalaman na. Dahil sa flood control scandal at parati itong paulit-ulit na binabanggit, kahit ang ating Pangulo inuna po ito sa SONA kahapon, ibig sabihin po ito'y top of mind. So ang nangyayari po, Top 1, sinong senator ang kumausap kay Senator Erwin na huwag ituloy ang BRC hearing sa flood control scam? Wala po siyang pinangalanan. No? Basta sinasabi niya lang, minority. Sino ba yung mga maaaring kumausap sa kanya? Simple lang naman yun eh. Yung mga nasasadlak ngayon sa issue. Wala pong partikular na pangalan pero sa aking palagay, baka mga sinend na mensahero nitong si Alan Peter Cayetano. Kasi siya ngayon yung pinakapupuntiryahin kung sakasakali eh. No? Dahil may mga ebidensya di umano sa Taguig City para sa tinatawag na ghost flood control projects. everyone is praying, sana Lord magbago Pilipinas, sana may accountability, sana lahat lumabas. And also because of that, on the toes, lahat ang naka-attention lahat ng politiko, whether very, very corrupt, not corrupt, corrupt. Kasi nga, alam na nandyan lahat ng mata. Sa kanyang FB Live kagabi, shinout out ni Senator Alan si DPWH Secretary Vince Dizon, kaugnay ng major reform. O naman, Alan Peter Cayetano, okay lang naman na i-shoutout mo yan. Pero, di kayo rin yata nanonood ng mainstream media. Parang mga DDS talaga ang galawan, ayaw manood ng mainstream media. Sa isang interview kay Secretary Vince Dizon, nitong si Karen Davila, pinahayag doon nitong si Dizon kung ano yung mga pagbabagong ginagawa ngayon sa DPWH. O hahanapin ko muna yung interview na yun habang patuloy po natin pinapakinggan dito ang balita. Reforms na kailangang ipatupad para hindi na maulit ang mga ghost project at substandard na infra project ng gobyerno. Para sa agenda, Dexter Ganido. Ngayon, ito pong si Alan Peter Cayetano, katulad po nung nabanggit sa balita, ay syempre, kinokompetensya ang mga vlogger. Hindi, nagbibiro lang ako. Para kasi siyang vlogger mga tol. Ang hilig niya mag-livestream. No? Sabagay, siguro paraan din ng kanyang pagnanais na mas makilala pa ng publiko ang gamitin ang social media. Kaya sa livestream niya kahapon, ito po yung kanyang mga tinuran. Nabulaga na naman ako sa post ni Senator Panfilo Lacson at sa kanyang mga bagong allegation. Having said that, tamang-tama naman kasi dahil meron na talaga akong mga i-report sa inyo. So 3 pag-uusapan natin ngayon. Yung kung ano yung similarity sa SONA kontra SONA at ano din po yung kulang na kailangan doon sa SONA. Isang element lang to. Tapos meron pong na-receive
from the Supreme Court. So gusto ko itong basahin sa inyo at gusto ko sanang hingi na pag-pray nyo. And then of course, tugon or pag-usapan po natin ang sinabi ni Senator Lacson today and also the past few days. No? Let's do it in a very sober manner. Niremind ako ng wife ko na may panahon na makipag-alaskahan, may panahon na whether you're playful or whether umiinit ang ulo. But sabi nga niya, people deserve, especially mga Tagigenyo, to know na nasa magandang kamay ang syudad na. O ito kasi dito sa video na to, sinoutout niya si Secretary Vince Dizon eh. Ito po yung mga ginagawa ngayon ng DPWH para na rin sa kaalaman po ng lahat. In fact, yesterday, sabi nga na Secretary Dizon, pupukusan niya, ito, singit natin ito. Kasi 'di ba, yung City of Davao laging binabaha, napamura na naman si Secretary Dizon. Bakit naman kasi ganun yung pagkakagawa ng mga flood control project, no? Sa shinare po na post nitong si Sir Benji Contreras, nakalagay po dito, napamura si DPWH Secretary Dizon sa nakitang substandard at pinabayaang flood control dike sa Talomo, Davao City na distrito ni Pulong. Lalo pat nagsumbong ang ilang residente. 51.8 billion pesos na pondo sa panahon ng pandemya. Nasaan daw ito ayon kay Secretary Dizon? At in particular mga tol, meron pong, di ko pala na-share dito, na balita na sinabi ni Secretary Dizon na wag mag-alala ito pong si Congressman Pulong Duterte sapagkat kanilang paiimbestigahan ang mga flood control projects sa City of Davao. O yan naghahanap ka ng shoutout o update, Senator Alan Peter Cayetano, kaya intayin mo lamang. Saka ito pa yung mga sinabi nitong si Secretary Vince Dizon sa naging interview sa kanya 3 days ago nitong si Karen Davila. All right, joining us this morning before the State of the Nation address of President Marcos Jr. later today is Public Works Secretary Vince Dizon. Secretary, thank you for joining. Now you've had a busy morning already. All right. Thank you very much. So the President enters his 5th State of the Nation address with a record low trust rating of 34%. That's according to SWS on June 20. Yan na naman tayo sa mga survey. Wala akong pakialam dyan mga tol eh. No? Actually, ang Pangulo, hindi niya rin pinapansin yan. Ang mahalaga, nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos at siya'y Pangulo po ng Pilipinas hanggang 2028. Aanhin mo yung mataas na survey rating katulad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na kinalauna na pag-alaman natin na binudol talaga tayo ng todo. At ngayon, nakakulong. Di bali nang bumagsak ang rating ng ating Pangulo, basta siya nagtatrabaho ng maayos at hindi tayo binubudol at hopefully hindi makulong after ng kanyang administrasyon, di ba? 20 to June 29, that's the period. And with Pulse Asia, 28%. Last year, the president says he exposed this scandal. Siya'y nagsabing, mahiya naman kayo. We've seen in the report all what followed after the expose. 1 year later, Secretary, what is the clearest proof that the system, not just a few personalities, have been dismantled, that from when the time President Marcos said, mahiya naman kayo, and he got you as DPWH Secretary, may nagbago sa sistema? Give me the scoreboard. Okay. Unang-una, Karen, ang Pangulo mismo ang nagsiwalat nitong napaka-laki at napaka-grabe at kahindik-hindik na pagnanakaw ng pondo ng ating mga kababayan last year. Siya mismo ang nagsabi sa harap ng mga kongresista, sa harap ng mga senador, sa harap ng taong bayan, na mahiya naman kayo dito sa nangyaring to. Kanina nakita ko yung mga video ng mga kababayan natin sa Bulacan, mga lugar na binisita mismo ng ating Pangulo. Ako mismo, nandun ako, siguro mga 3 beses na ako nagpunta sa Bulusan, sa Quezon at sa Frances, sa Kalumpit, Bulacan. Nakakaawa talaga, Karen, yung mga kababayan natin. And rightly so, they are demanding for accountability. And more than accountability, they are demanding for solutions. Kasi grabe yung baha dyan. Ako mismo, dumaan ako sa baha dyan. Kahit summer, binabaha dyan, Karen. So, itong nakaraang taon, nakita natin na ang Pangulo walang tigil, relentless, Karen, sa kanyang efforts para unang-una, panagutin
ang dapat managot, kahit sino pa yan, kung saan ang ebidensya papunta. Ang sinabi niya sa ombudsman, sinabi niya sa DOJ, sinabi niya sa lahat ng law enforcement agencies, doon tayo pupunta. Kahit na sino pa yan. Okay. At ngayon nakita na natin, dahan-dahang nakikita na natin yan. No? Alam ko na naiinip at nagagalit ang mga kababayan natin. Ang presidente mismo naiinip at nagagalit. Makinig ka, Alan Peter Cayetano, ha? Makinig ka dito. Pero bago natin ituloy yan, babalikan din natin si Alan Peter Cayetano. Pasensya na kayo mga tol kung kailangan natin siyang pakinggan, no? Hindi ko na lang ipapakita masyado yung mukha niya nang sa ganun hindi kayo masyadong mabuisit. O yan, ha. Pakinggan natin, i-debunk natin itong mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano kung ito po ba'y pambobola. Kung katotohanan naman, di pakalat natin. Pero kung pambobola, i-debunk natin. Pero malamang sa malamang, mga pambobola eh. Mahalaga kasi mga tol na huwag tayong tutulad sa mga DDS. No? Napapansin ko kasi sa atin ngayon, mukhang natutulad yung ilan sa atin na kapag nagsasalita yung kabila, hindi po natin pinapakinggan. Huwag po tayong ganon sapagkat para na rin po tayong mga DDS na ayaw pakinggan yung panig ng gobyerno, panig ng katotohanan kung hindi mga Duterte lamang. Napakahalaga kasi na bawat panig pinapakinggan natin at ang iiwasan lamang natin yung mga talagang wala namang kwenta sa mga sinasabi sa simula hanggang sa matapos. Katulad ng mga vlogger ng mga DDS na nagpapakalat ng fake news. No? Ito si Alan Peter Cayetano, somehow merong tama pero maraming pambobola. At alamin natin kung ano yung mga pambobola na yan, i-debunk po natin yon. Ng Taguig, na pataas ng pataas ang antas ng kabuhayan sa Taguig, na hindi po kami nagtotolerate ng corruption at saka ng Yan. ghost projects or Diba? Sabi niya, hindi daw sila nagtotolerate ng corruption, ghost project, o kung ano man. Malalaman natin. Kasi Senator Alan Peter Cayetano, claim mo yan, opinion mo yan, paniniwala mo yan, posisyon mo yan sa Taguig City. Ang problema, merong nag-aakusa sa inyo ngayon. No? Hindi pa pwedeng yung akusasyon ay kukontrahin lamang ng mga paliwanag sa social media, lalong-lalo na kung ito'y dinadala na sa formal na forum. Nasa Office of the Ombudsman. Ito, syempre, for the benefit of the public, sinasabi mo. Pero kapag ka dumating yung punto ng formal investigation ng Office of the Ombudsman, sana sagutin mo yun ng maayos. mga anomalya, yan po man ay local, national government, yan po man ay private. No? Wala pong perfect, pero ang importante po ay yung kung pinapayagan ito o hindi. So let me start po by thanking God for this opportunity. Ayun na naman tayo sa thanking God. O, sige, wag na natin i-debunk yun kasi talaga namang maka-Diyos itong si Alan Peter Cayetano. Hindi natin mako-question yun. Yun yung kanyang paniniwala. In fact, pagka may mga pagdarasal sa Senado, nakaluhod po siya at nakaganon, di ba? Nakaganon yung mga kamay niya habang nakaluhod. O, wag na natin questionin yon. Pero sana, nakikita natin sa kanya, nadidinig natin sa kanya, yung tunay na maka-Diyos. Di ba? Ang isa sa pagkakaalam natin lahat, ang naniniwala at nananampalataya sa Diyos, dapat di nagsisinungaling eh. Di ba? Na makausap kayo directly. I thank God that kahit umiiba ang panahon, social media, ang kampihan ng bawat isa, I mentioned some of this sa Contasona. If hindi nyo po napanood, nasa Facebook po natin, pakitignan nyo. I think it will also be on YouTube. So let's start po with the biblical principle that we've been talking about. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Again kung ano ang ating itatanim, yan ang ating aanihin. Maganda yung sinabi mo, Senator Alan Peter Cayetano. Sana wala kang tinanim na ghost flood control project dyan sa City of Taguig. Dahil pag meron, ayon sa akusasyon ni Senator Lacson, sigurado aanihin mo ang kulungan. Maganda yan, maganda. Ang common example na binibigay dyan, di ba? Hindi ka pwede magtanim ng buto o ng seed ng mangga, tapos ang gusto mo anihin ay santol. So sa isang bansa, hindi pwedeng bad governance. For example, kulang sa planning. Wala kang planning sa mass transportation. Yan ay maging mga bus lane o yung mga rapid bus systems. Yan po ay maging mga trains, mga ferries. Tayo archipelago, kaya yung Roro, napaka-importante. Parang mas maganda yung example niya sa boss niya dati, no? Kasi sa atin ngayon, mga tol, nakita naman natin mga proyekto ng gobyerno. Although tinuloy ng Pangulo yung ilan, pero may mga magandang pinangunahan niya ngayon. Ang dami na po mga ngayon
na programa para sa mga serbisyong transportasyon. 'Di ba? Ongoing yung mga rehabilitation, ongoing yung construction ng iba't ibang tren across Metro Manila and nearby provinces, no? Yung iba diyan mga matagal ng proyekto, panahon pa ng Aquino, dumating ang Duterte at ngayon Marcos pinagpapatuloy. Pero may mga proyekto diyan na ngayon pa lamang talaga pinasimulan. Kung hindi ako nagkakamali, yung Clark to Laguna, although ang origin yata nun ay idea sa Aquino pa ba o Duterte administration, pero ngayon napasimulan yon. No, kaya ang punto, kung nagbibigay siya ng example, sana nabanggit niya na rin yan sa panahon ng dating Duterte administration kung saan bahagi siya ng administrasyong iyon. Pag hindi mo plinano yan, tapos magkagulo, traffic parate, baha parate, hindi mo pwedeng sabihin ngayon, ba't nagkaganon? Kasi ano ba ang tinanim natin? Kung ano tatanim natin, yan ang ating anihin. So napaka-importante din malaman yung why, yung bakit, di ba? So why do we have to talk about all of this and why do we have to talk about yung allegations ni Senator Lacson? Siguro yung iba, meron pong ilan na kahit sa page natin na tumutulig sa akin, sa So, sabi nga ni Rego Redragal, ROU pa ang NSCR. No, kasi marami talagang mga proyekto noon na hindi kaagad na isagawa sa panahon ng noon administrasyon. No? Una kasi pinaplano, tapos hahanapan ng budget hanggang sa implementasyon. Kaya dapat pagka may mga proyekto, hindi po aakuin, no? Parang aariin. Ang nangyari kasi sa build ng Duterte administration, in fact, marami po dyan mga proyekto pa ng dating administrasyong Aquino. Pero inako ng Duterte admin, pinaniwala tayong lahat na para bang si Rodrigo Duterte lang ang dapat i-credit doon po sa mga bagay na yon. Ganon din naman sa Marcos Jr. administration, may mga panahon pa ni Duterte na pinasinayaan na lamang sa panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos. Doon lang tayo sa tama at dapat at makatotohanan, mga tol. aming magkapatid ni Senator Pia at sabi tumahimik na lang kayo. So bakit po namin kailangan magsalita? You know, we all when let me address myself to Christians, no. Whether ano man ang church, no, Catholic, Aglipayan, evangelical churches, lahat ng Christian churches, no. I reference the Christian churches because alam ko yung prayer. Hindi ko alam yung prayer ng ibang religion. Although may curiosity din ako at pinapakinggan ko minsan, but 'di ba sa ano kasi sa lahat ng Christian meron tinatawag na the Lord's Prayer o yung tinuro ng Panginoon Hesukristo at may part doon na nagsasabing your kingdom come here on earth as it is in heaven. So ibig sabihin may Ang bait na ni Alan Peter Cayetano, ano mga tol? Tama talaga yung sinasabi ni Fiscal EJ. Maisingit ko lang ito. Naalala ko si Fiscal EJ sa kanyang post no? Tingnan niyo yung observation ni Fiscal EJ sa kanyang Facebook page. Eto mga tol, oh. Sabi ni Fiscal EJ dito, hanapin ko lamang, pansin ko talaga na wala na ang palaban na aura ni Senator Alan. Hindi na siya ganun kataray sa FB Live at sa mga interviews. Hindi lang isang beses sinabi yan nitong si Fiscal EJ. Una niya na rin sinabi na parang nawala talaga yung tapang nitong si Alan Peter Cayetano. Una niyang sinabi yan, July 25 Parang nawala ng konti ang angas ni Senator Alan nang rumesbak na si Senator Ping, no? Hindi na siya ganun kataray sa FB Live. Napansin niyo ba yon mga tol? Ha? may recognition tayo na ibang-iba po ang kingdom sa heaven at yung kingdom dito sa earth. Ibang-iba po kung ang Diyos natin ay tunay na Diyos kasi doon walang sakit, walang sinungaling, walang pagnanakaw, walang gutom, and kultura din yon. Pero sa ating bansa at sa kahit anong bansa sa buong mundo, stealing, cheating, lying, yung makaisa ka sa kapwa mo. So even in the best run Stealing, cheating, lying, makaisa ka sa kapwa mo. Ina-apply mo kaya sa sarili mo yan, Senator Alan Peter Cayetano? Kasi may kasabihan tayo mga tol, paki-refresh nyo nga ako, di ko maalala ng maayos Kapag ka may apoy, may usok. Tama ba yon? Kapag ka may usok, may apoy. Baligtad yata. Ano ba yung tama? Kapag may usok, may apoy. Oh. Kapag may alingas-ngas, may issue.
kapag may ebidensya, may mananagot. Oh, Senator Alan Peter Cayetano baka naman. Sana yung mga sinasabi mong cheating, lying, stealing o makaisa sa kapwa, ina-apply mo rin sa iyong sarili. Kapag may usok, may apoy. Yon, salamat O sige, tuloy tayo sa pakikinig sa kanya rito mga tol. Kahit parang binobola lamang ang publiko. Ngunit, sige, reaksyonan natin kasi dapat maging maliwanag sa bawat isa. Kung tama ang sinasabi niya, agrihan natin. Kapag ka pambobola, punahin natin, i-debunk natin. Countries, hindi rin po perfect, di ba? Pero dun sa hindi maganda ang pagpapatakbo ng bansa, Kapag may gusot, inaani may po gusot. talaga natin ay kahirapan. No? Hindi mapagamot ang mga kamag-anak, hindi makapag-aral mga anak, napipilitan humanap ng trabaho sa abroad, hindi makakain ng 3 beses sa isang araw, tapos hindi talaga mawala-wala sa atin ang mga may trabaho nga, pero isang kahig, isang tuka. Meaning, hindi man lang makapagpahinga o hindi man pwedeng umabsent kahit may sakit na. Kasi pag umabsent, wala talagang kakainin. So yung bakit, kailangan natin lumaban kasi po, iilan lang po kaming nagsasalita. Naku po. At kahit naman po ako, nung hindi po ako yung front and center, iilan silang Naku po, ayan na po tayo sa nagsasabing iilan lamang silang nagsasalita. Unang-una, Senator Alan Peter Cayetano, nagsasalita ka dahil kritiko ka ng administrasyong ito. Pero pansinin mo, sino-sino ba yung mga nagsasalita na ngayon hindi man kapanalig mismo ng Pangulo pero napaka-critical din sa gobyerno. Nandiyan sina Senator Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, even si Senator Ping Lacson, Senator Tito Soto, almost all these senators, kapag ka may nakikita silang mali sa sistema, pinupuna nila at pati sa mga kongresista. No? Kaya wag mong palabasin, Cayetano, na parang kayo lamang yung bida at nagsasalita. Ngayon, pinalalabas mo kasi dito, parang porkit nagsasalita kayo, kayo yung napag-iinitan. Hindi ganun yon. Kung babasihan po natin ang mga nakakulong na ngayon, balikan po natin yung mga pagkakataon. Isa-isahin po natin yung ilan sa mga nakakulong ngayon. Si Mike Defensor, nakakulong ngayon dahil kasalanan ni Rodante Marcoleta. Sila ay humarap sa kasong plunder dahil umamin mismo si Rodante Marcoleta na si Mike Defensor, Aristotel Biray at Joseph Espiritu ay nag-donate sa kanya ng 75 million pesos sa panahon na siya ay kongresista. Wala pong political persecution doon. Si Rodante Marcoleta mismo ang mistulang nagpakulong sa kanyang sarili. Si Senator Jinggoy Estrada, hindi naman administrasyon ang nagturo sa kanya, kung hindi mga mismong inhinyero ng DPWH at dating undersecretary ng DPWH na si Roberto Bernardo. May mga ebidensya, kaya nakasuhan siya ng plunder. Even ang kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si former Senator Bong Revilla, ganun din, may mga ebidensya. No? Kaya wag niyong palabasin na parang sinisingle out lang kayo rito at kayo lang yung nagsasalita kaya kayo nagagawa ng issue. Hindi. Babalik ako doon sa sinasabi mo, Alan Peter Cayetano. Kung ano ang tinanim, siya ang aanihin. Kung wala kang ginawa sa nakalipas na panahon na mali, wala kang aanihin na pananagutan sa hinaharap, sa kasalukuyan at sa hinaharap. nagsasalita. At marami sa kanila ay kinukulong, kinakasuhan. Yung KKK, kung tawagin ko po, kuyog, tapos kaso, tapos kulong. At isa si Senator Lacson, siya nagpapairal din nun. So makita po natin sa Blue Ribbon Committee, nung nag-umpisa kay Senator Marcoleta, maganda po yung umpisa. Pag take over ni Senator Lacson, biglang tinuro kay Senator Jinggoy, kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Chis Escudero. At nung matuturo yung ibang senador, pero kakampi niya, parang medyo natigil doon. Wow! Talaga nga naman. Paano matitigil? Kayo yung panay panggugulo. Tapos bigla nyong inagaw yung liderato. No, ganun lang naman yun eh. Salamat diyan sa 2 jewels. No, ano ba yung mga jewels na yan na ito, may mga lumalabas dito sa StreamYards eh. Maraming salamat po diyan. So, ganun din po, no? Nung una, kung saan-saan tinuturo, kung umaabot na sa mga sekretary, umaabot sa Malacanang, pero si Senator Lacson, hindi na dinala yung witness, siya na yung sumagot. On the record po lahat yan. At siya naman po, sinasagot niya yan. So, paano tayo humantong dito? So, dun pa muna po ako sa bakit. Pag wala na pong nagsalita at na-cover up po
To be fair to this administration, to be fair to President Marcos Mabait na Jr., Mabait na siya talaga ngayon. May to be fair na sa administrasyong ito. Ha? Alam mo, Senator Alan Peter Cayetano, no? Sabihin mo na lang kung anong gusto mong sabihin sa mga bagay-bagay na yan. Pero inuulit po natin, hindi totoo na pagkakakampi, hindi nananagot. Nakakulong na nga yung kakampi mismo eh. Nakakulong na. Sino yung nakakulong nakakampi mismo ng administrasyong ito? Ang dating Secretary of DPWH na si Manuel Bunuan. Nakakulong na si former Senator Bong Revilla. No? Dito nyo nga makikita mga tol na walang sinisino, walang sinasanto. Tama yung sinabi ng ating Pangulo sa kanyang opening statement during SONA. Hindi siya Pangulo ng kanyang pamilya, hindi siya Pangulo ng kanyang kaibigan, Pangulo siya ng Pilipinas at ng mga Pilipino. usad, may mga nakukulong, may investigasyon, may lumalabas. To be fair to Secretary Dizon, for example, iniikot niya yung mga lugar at pinabibilisan. Pero yung hinahanap natin na komprehensibo na lahat ng lugar at lahat ng kontrata, wala. Or bitin pa. And then you have, of course, people, hindi ko na sila Magantay ka lang. Kaya nga ngayon, maiimbestigahan na yung City of Taguig. Di ba? Hindi naman pwede sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, tapos lahat. Ang laki ng Pilipinas, Alan Peter Cayetano. Napakalaki ng Pilipinas. O ngayon, dahil kaliwat kanan ng pagbaha sa City of Davao, iimbestigahan na rin ang City of Davao. Di ba? Bakit ba napunto sa Bulacan? Kasi alam niyo mga tol, araw-araw halos bumaba sa sa Bulacan eh. Sa province of Bulacan, laging lubog. Kaya yung mga residente doon nag-iingay hanggang sa dumating yung punto na nagkaroon na ng mga ebidensya sa Mindoro. O ngayon sa City of Taguig. Alan Peter Cayetano. sila isa-isahin, ayoko sila maging target. Whether yan ay mga kongresista, yan ay mga progressive groups, yan po ay mga kolumnista, yan po ay mga matagal na sa politika or mga former secretaries ay nagsasalita. Talagang may tinitignan, may tinititigan, di ba? So there are much bigger contractors, especially if they're powerful or powerful contractors of the powerful people na parang hindi tinitignan. Pero tignan niyo po, katulad sa akin, sa Taguig, after May 11, sinabi ko na po sa inyo, handa ako sa cost. Diba? Mahirap po, mahirap. Marami akong kailangan sabihan na huwag niyo ako alalahanin kung ako'y After May 11, handa ka sa Costa. Hanga ako sa iyo kung ganon, Alan Peter Cayetano. Kaso lang, hindi mo ako mabubola eh. Bago kita hangaan ng totoo, yung hanga kong sinabi kanina, sarcasm yun. Bago kita hangaan ng totoo, kung malulusutan mo ngayon itong mga akusasyon ni Senator Ping Lacson. Kasi ayon kay Senator Lacson, marami siyang mga ebidensya na merong illegal na nangyari sa mga proyekto dyan sa City of Taguig. Tuloy po tayo sa pakikinig. kasuhan nila o ikulong. Sana naman po, walang patayan. Sana po, walang assassination plot. And I don't think naman na meron. Ayun yung mahirap sa'yo eh. Sasabihin mo kagad, tapos na-realize mo, ay hindi ko pala dapat sinabi yon. Kaya sasabihin mo, and I don't think na meron. Pero sinabi mo na. Unang-una, Alan Peter Cayetano, walang na-assassinate sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos na parang kalaban ng gobyerno. 'Di ba? May mga napatay. Pero sa panahon ni Rodrigo Duterte, yung boss mo, pagka kalaban ka sa politika, naku, delikado ka. O tingnan nyo, yung mga paruhinog, anong nangyari? Patay. 'Di ba? Inoperate laban sa illegal na droga, di umano. O, si Mayor Espinosa, nakakulong na, inoperate pa, patay sa loob ng kulungan, ng laban daw. Makakapanlaban na sa loob ng kulungan. Sino pa? Ang napag-initan din na mayor ng Tanawan City. Patay. Binarel habang flag raising ceremony, sniper ang bumanat. Ang layo-layo nung assailant, hindi nakilala, patay. Somewhere in Batangas, meron pang dalawa na inassassinate na vice mayor yata, kung di ako nagkakamali, sa isa pang mayor. Somewhere in Mindanao, somewhere in Visayas, across the country, kaliwat kanan ang assassination. Panahon ni Rodrigo Duterte yon. Ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, wala. Kung meron mang napatay,
obvious ang reason. Hindi politika na may kaugnayan sa pag-criticize sa gobyernong ito. Kung hindi politika sa kanilang mga respective AOR o kaya naman mga personal motivation. Pero yung kaso at kulong, tinanggap na po namin yan, di ba? Si Degamo, hindi naman yung pinatay dahil kritiko siya ng gobyernong ito. Kaya nga personal motivation. Si Degamo, teka lang, hindi si Degamo. Si Governor Ruel Degamo, no? Yung pinatay sa Pamplona Municipality sa loob mismo ng kanyang residential area. At ang nagpapatay di umano, si Arnulfo Teves. Walang kaugnayan yon sa pagiging kritiko ng gobyernong ito. Personal motivation yon di umano. No? Kaya uulitin ko, walang napatay sa panahon ng administrasyong ito na kritiko ng gobyernong ito. Alan Peter Cayetano, yung mga sinasabi mo applicable yan sa Duterte administration. At marami nagsasabing, yung kaso ni Senator Marcoleta, wala yan, hindi totoo yan, never nagkaroon ng ganyan, na campaign donation, sasabihin plunder, tapos sinabi yan sa mga nag-donate, like Mike Defensor, huwag kayong mag-alala, available yan, kasi hindi naman porke nag-donate ka at siya na plunder, ikaw rin. Pero kita mo, nakakulong na sila ngayon, di ba? Sabi nga ni Kasalanan ba ng administrasyon yon? Merong ombudsman, merong pribadong individual, group of individuals na Professor Arau ang nagsulong sa ombudsman para imbestigahan si Rodante Marcoleta kaugnay ng pagtanggap ng 75 million pesos na donasyon. Nakita ng ombudsman, which is independent body, hindi pwedeng diktahan ng Malacanang, kaya nakasuhan. And inakyat sa korte. Korte ang nagpakulong kasi nakita ng korte merong probable cause para i-trial itong si Rodante Marcoleta. Para kang hindi abogado magsalita, Alan Peter Cayetano, pinupolitikan mo talaga yung mga bagay-bagay na kung tutuusin nasa usaping legal na ngayon. ni Senator Jinggoy sa tamang panahon, di ba, yung ebidensya din ng hawak niya. So, mabigat po kung tingin niyo po hindi stressful, kung tingin niyo po kahit kami nakasmile na parang araw-araw, tinatanong namin sa sarili namin kailan magbabago, kailan po ang mahirap, hindi na kailangan isipin ang pagpapagamot sa kanilang mga anak, kailan po ba yung mga probinsyang napabayaan ay magkakaroon din ng tren, ng internet. Alam mo, Senator Alan Peter Cayetano, kung si Robin Padilla makulong sa kasong plunder, baka maniwala pa ako na pine-persecute na talaga kayo politically. Kaso lang wala ngang issue kay Robin Padilla except doon sa ibinulgar ng direktor na di umano doon sa isang theatrical building, hindi ko maalala yung tawag mismo, meron daw pong budget insertion itong si Robin Padilla. But again, budget insertion ay hindi po illegal per se. Maliban na lamang kung doon sa insertion nakikomisyon siya. No? Kung nakikomisyon doon si Robin Padilla, sigurado may kakaharapin siyang kaso. Pero mukhang wala. Ano ang kaso ni Robin Padilla? Obstruction of justice, dahil alam naman natin na tinulungan niya si Senator Bato de la Rosa para makatakas at ngayon ay nagtatago na. No? Kaya wag mong palalabasin, Alan Peter Cayetano, na porket nagsasalita kayo, iniisa-isa kayo. Ang punto, uulitin ko yung sinabi mo kanina, kung ano ang tinanim, siya mong aanihin. Kung nagtanim ka ng mabuti, maganda rin ang kalalabasan sa kasalukuyan at hinaharap. Pero kung nanloko ka, partikular sa pondo ng bayan, dapat managot kung sino man yung mga nanluloko na yan. Yan po ipangarap natin lahat. Ang question, sinong tatayo, sinong lalaban, sinong magsasalita. Madali pong sabihin matapang pag nasa administrasyon. Senator Lacson, I never doubted na matapang. Pero katulad ngayon, kaya madaling magturo sa lahat, lahat na sa kanya lahat sa administrasyon, lahat kakampi niya di ba? So, ibig sabihin, magpalitan man kami ng akusasyon, hawak niya lahat. Mukhang gawain mo talaga yan, Alan Peter Cayetano. Nakikita nyo mga tol, without saying directly or admitting directly, by simply stating this statement na sinasabi niya, nakikita nyo ngayon kung paano nila ginawa ito sa nakalipas na panahon. Nanggaling siya sa ganyang posisyon Sila yung nasa administrasyon.
during Duterte administration. Siya ang naging speaker. Kaya matatapang kayo magsasalita noon, kaya nagagawa nyo ang lahat. Ngayon, wala kayo. Naiisip mo ngayon. Hindi mo maiisip yan kung hindi mo ginagawa, sa totoo lang. Walang pinagkaiba yan kay Sara Duterte. No? Naiisip niya yung mga bagay-bagay kasi gawain nila. Gawain ng tatay niya. Tapos sinasabing gawain niya din. Biruin mo, sa harapan ng publiko, sa harapan ng mga DDS, sasabihin mo, kaya mong mag-hire ng mamamatay tao sa halagang 5,000 piso lamang para patayin kung may mistress ang kanyang asawa. Yung ganong mindset, hindi mo maiisip yon kung hindi mo yon ini-intend na gawin. No? Kasi kung mabuti ang isipan mo, hindi magmumutawi sa mga labi mo yung mga ganong kataga, mga tol. Sa totoo lang. Kung ano ang nagmumutawi sa mga labi mo, ibig sabihin na iisip mo yan o kaya nagagawa mo na. Lahat. Sa akin, sinong tutulong? Maliban kung may experience ka. 'Di ba? Like for example, ako, no? Dati akong pulis. Marami ako na encounter sa mga investigasyon. No? Nag-aral ako ng criminology. Sa bagay, ikaw, lawyer ka, probably na-experience mo yung mga ganung pagkakataon sa mga kakilala mo and being a public servant also. Pero basically, mga tol, no, ang pinaka-nature natin kapag tayo nagsasalita, nagre-reflect sa personalidad natin. Kung ano yung sinasabi natin, it reflects our personality and character. Ganun lang yun. Tuloy po tayo Yung dito. may hawak ng dokumento na ilalabas, pag pinail ko, halimbawa, libel, kasi kung ano-ano sinasabi, baka matanggal pa ang piskal kapag pinail nila, no? Yung kaso sa mga committees, I believe naman in the independence sa bawat isang mga senador, pero yun nga kasi style ni Senator Lacson, old style yon, yung may dossier ka, may hawak ka, tapos ililik mo to your other colleagues na, eto mga hawak, pagka nagkalaban, or kaya makikipagkaibigan sa'yo, pero once na hindi kayo nag-agree, tututukan ka na. At ngayon, ako naman ang sinasampulan niya, di ba? So, may score yan So, sinampulan niya si Jinggoy. Abogado ka, Alan Peter Cayetano. Alam mo mismo kung ano ang definition ng evidence. Di ba? Sabi nga sa evidence, the means sanctions by the rules of court of ascertaining in a judicial proceeding the truth respecting a matter of fact. Alam mo bilang abogado na kung ang mga akusasyon nitong si Senator Ping Lacson ay hindi nakaangkla sa ebidensya, wala ka dapat ikatakot, no? Wala ka dapat ipag-alala sapagkat hindi yan titindig sa korte. Sigurado mapapawalang sala ka. Sa huli, ikaw ang magiging victor. 'Di ba? Mananalo ka. Para saan tong mga ginagawa mo at sinasabi dito? For consumption ng public. At kaya natin nire-reaksyonan ito, mga tol. Kasi hindi pwedeng salita siya ng salita, hindi natin papansinin. 'Di ba? Tandaan nyo itong sinasabi ni Edmund Burke, no? Si Edmund Burke ay kilala sa kanyang pamosong kapag ka walang ginawa ang mga mabubuti, no? Yan. The only thing necessary for the triumph of evil, ulitin po natin, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Ganun lang yon. Senator Alan Peter Cayetano. Ngayon, kung sinasabi mong ikaw ay lumalaban sa masama, di pagpatuloy mo lamang na magsalita ka. And vice versa. Si Senator Ping Lacson, ang kanyang advokasya ay nakaangkla sa kanyang integridad. Kaya nga nagagalit sa iyo si Senator Lacson Kasi kinwestiyon mo yung kanyang integridad. Wala naman siyang ginagawang mali. Tapos bibigyan mo siya ng malisyosong mga pahayag. Ngayon, binalikan ka ng Senator Lacson. Ganito lang ang magiging katwiran mo. Kasi kung ako aakusahan ng ganyan, babalik na naman ako sa pagbabayad ng buwis. Yun lang naman yung maaaring maging issue sa atin dito, mga tol. Maliban yung mga personal flaws ko. No? Pero kung publicly, pagbabayad ng buwis, sasabihin sa akin ng mga nandiyan, ng mga DDS, bayaran ka. Paano ako magiging bayaran? Ito nga, binapakita ko sa inyo yung bayad mismo sa akin ng YouTube. Ito yung binabayad kong buwis. Diba? Ang teteng na yan. Tuloy tayo rito. Sinampulan niya po si Senator Marcoleta, Senator Chi, Senator Joel. So 2-all lang score. So syempre, medyo nagtatampo din si Senator Lacson. Ba't nagkaganon? Problema,
di ba, nagkaroon ng coup sa Senate, nakaupo kami, prese, kailangan nila ng boto. So now, ako naman po ang tinututukan niya. Sabi nung iba, Sen, siya lang po yun. Walang kilalaman ng Malacanang, wala Excited na ako kung anong magiging sagot dito ni Senator Ping Lacson. Para na tayong nanonood muli ng panibagong teleserye. Ito, yung Eddie Garcia versus Fernando Poe Jr. Di ba? Kaso lang, doon sa tatlong pelikula na yon na magkakasunod, yung kapag puno na ang salop yata, sa huli yun eh. No? Yung naalala nyo yun, judge si Eddie Garcia, tapos pulis itong si Fernando Poe Jr. Parang ganito ngayon. Ang problema lang, ang pinagkaiba, Antimano na ipakulong. Hindi naman na ipakulong ni Senator Lacson. Antimano nakulong si Rodante Marcoleta. Kaya natapos sa kagad yung episode doon. Ito, second episode. Ang bida sa mga naniniwala kay Senator Lacson. Yung mga naniniwala naman kay Senator Alan Peter Cayetano, syempre ikaw ang bida. O tingnan natin kung sino ang mananalo sa huli. yung iba. I don't really know, and I'll give Malacanang the benefit of the doubt. Of course, naging klaro sa amin na maraming bawal. Halimbawa, bawal maging Senate President ang opposition kasi gagalaw talaga ang lahat para ang makaupo ay kakampi nila. But so far naman, masasabi ko naman na very straightforward, honest. Ay nako, ibabalik ko na naman sa iyo yung sinabi mo na yan, Alan Peter Cayetano. Gagalaw ang lahat para makaupo kayo. Ikaw yan. Ganyan na ganyan ka. Nakaupo na ngayon ang mga taong gobyerno, pero ikaw hindi ka nakaupo bilang Senate President. Ano ginawa mo? Nilikom mo. Low battery. Lobat na ang aking Bluetooth, no? Nilikom mo yung mga kasama mo. Tapos kinumbinsin mo pa si Senator Bato de la Rosa na ikaw ay samahan. Kaya siya pumunta dyan. At anong nangyari? Napatalsik nyo si Senator Tito Soto bilang Senate President. Alam mo, Senator Alan Peter Cayetano, baka sa haba ng mga sinasabi mo dito, lagi ako may pupuntuhan sa iyo eh. Yung mga sinasabi mo kasi bumabalik sa inyo eh. Very, how do I put it, patas ang pagpapatakbo ni Senator Win. Of course, umangal kami sa impeachment dun sa presiding officer. Wala naman akong doubt maganda ang pagpapatakbo ni Senator Escudero. Ang question lang kung nasunod yung rules, di ba? So walang doubt po sa amin nung tinigil yung pagbibigay ng Kung hindi nasunod ang rules, ano yung proper course of action? 'Di ba? Abogado ka, alam na alam mo 'yun. No? Pwede mo ngang iakit sa huli sa Korte Suprema kung gusto mo talagang questionin. O kaya mag-object ka. Siyempre, pagka nag-object ka at natalo ka, settled na 'yun. Ganun lang kasimple 'yun. Kahit merong sinasabing nalabag na rules, pagka pinagbotohan ng majority sa Senado, natalo kayo, wala kang magagawa doon. In the first place, ganun din naman ang gagawin mo kung ikaw ang nakaupo, di ba? Dadaanin nyo sa botohan. Kaya nyo nga gustong i-railroad noon eh. O, naisahan lang kayo ng noon ay minority, magaling sila eh. No, nag-walk out sila. Hindi kayo nakakuha ng quorum. Kasi, yung mga kinakalaban nyo, mga veterano. Lalong-lalo na si Senator Tito Soto, 26 years as senator. Uubra ba kayo doon kahit mga abogado kayo? Di ba sabi nga, nung nagmamayabang kayong mga abogado dyan, lalong-lalo na si Pia Cayetano, anong sinabi ni Senator Lacson? Hindi siya lawyer, pero meron siyang 26 years of lawmaking experience. medical assistance, kasi napakarami po tayong tinutulungan sa medical assistance. Nireport po sa akin na maraming project hindi na popondohan. DBM naman daw, hindi naman DPWH, pero dapat DPWH yung nagpa-follow up. At pag na-delay to, hindi naman si Alan Cayetano magsasuffer. At hindi lang Tagigenyo, kasi nga, marami na pong dumadaan sa mga kalye ng Taguig na hindi po taga-Taguig. Ulitin ko po yun yung mga ibang projects po na sinasabi ni Senator Lacson, pinapakinabangan ng daan-libong tao yan. Alam namang, hindi mo padaanin sa Taguig. Alam, ng teteng yung logic. I'm sorry, 29 years po ba, nanay survivor? O sige, I stand corrected. O 29 years daw, no? Basta 6 years o 6 termer na itong si Senator Lacson, no? Alam mo, Senator Alan Peter Cayetano, hindi mo pwedeng ikatuwiran yan.
Kasi ang Taguig, bahagi ng Metro Manila. Daraan ka, pagpupunta ka ng Pasay, Makati, depende sa lokasyon ng panggagalingan mo, Pasig. Dito sa Pasig, katabi namin ang Taguig, katabi namin ang Taytay. Pagkagaling ka ng Taytay, pwede kang dumaan sa Taguig. Huwag mong gawin yun. Huwag mong gamitin yung circumstansya na yun para lamang palabasin na porket napapakinabangan ng ibang mga tao sa ibang lugar, yung lugar ninyo, ay wala na kayong dapat maging pananagutan. Huwag ganon. Paano kung sabihin ni Mayor Vico Soto dito sa amin sa Pasig? Oh, walang kurap sa Pasig. Kaya dapat yung mga may kurap sa lubang lugar, wag dumaan dito sa Pasig. O kaya, kung may kurap dito sa Pasig, eh hindi na rin pwedeng panagutin kasi merong dumadaan dito sa Pasig. Yung mga ganyan logic, Senator Alan Peter Cayetano, hindi pa pwede yan. Yung ilang mga parks, pag Christmas lang po, 20-30,000. Yung daanan na isang sinasabi nila, dinadaanan ng mga galing Laguna papuntang Rizal. Alam niyo naman po, Arca South, BGC, whether mga kapitbahay namin sa... Totoo po yun. Si Senator Soto po yung nagsabing hindi siya lawyer. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, uulitin ko yung sinabi ko kanina. Ang sabi ni Senator Pia Cayetano, ni Senator Lacson, ni Rodante Marcoleta, most of them, yung mga nasa minority, na parang minamaliit nila ang mga hindi lawyer. No? Ngayon, sinabi nitong si Senator Tito Soto, nagtayo siya doon sa impeachment court. Sinabi niya na kahit hindi siya lawyer, meron siyang napakahabang experience sa paggawa ng batas. No? Yun po yun. Malinaw po tayo doon, mga tol. Si Senator Lacson, Senator Soto rather, ang nagsabi na kahit hindi siya lawyer, meron siyang lawmaking experience na napakatagal. In return, in response, doon sa parang kine-question ng minority ng mga lawyer, katulad ni Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, na pagka hindi lawyer, parang wala lang. Mahirap. Bakit? Ano ba yung particular na pinagugatan nun? Sabi ni Alan Peter Cayetano, I remember now, mahirap makipagtalo sa walang background sa legal o lawyer. Something like that. No? Kaya kasi bakit? Nag-ugat kay Senator Erwin Tulfo Tapos tumindig si Senator Tito Soto din. Ganun yung mga pagkakasunod-sunod. Okay? Balik po tayo dito. Sa Muntinlupa, Las Piñas, Makati, Pasig, Pateros ay dumadaan din dyan. So pag tinigil yung mga projects or binitin or hindi nilabas ang pondo, ang nagsasuffer dyan mga tao. Aba, maganda. Natutuwa ako sa live natin kahit kakaunti lang tayo. Pero ang trend ay ganito. No? Ang trend ng ating live stream ay pataas. Habang tumatagal tayo, dumadami yung nanonood dyan, umaakyat Kaso lang, hindi na po natin itutuloy sapagkat magtatapik po tayo ng panibago maya-maya. Pero dahil nga po meron tayong naputol na raffle kagabi, magdodraw ako ngayon ng 2 na kahit wala sila dito, sila po ay mananalo, ipopost ko at kontakin na lamang ako sa Top 1 Merch Facebook page. Good luck sa mga mananalo ngayon. 2 tig 500 pesos. Kasi ang total pa lamang ng winnings po natin ay 48. Yung 2, inaantay ko yung GCash number pero nag-send na yung isa, i-replyan ko na lang ulit, nasin ko na. Tapos di kulang pa tayo ng 12. No? Kaya ngayon, 2 muna, another live stream, 2. Pag nakumpleto na natin yan, punta na tayo sa t-shirt. Hindi na kayo makakasali mga tol, pasensya na. Sa mga bago pa lamang, hindi na kayo makakasali kasi para na ito doon sa mga nag-send ng kanilang entries 1 month ago. No? Unfair naman sa kanila na bago pa lamang kayo tapos sila ang tagal-tagal nang nagbabaka sakali. Sumali na lamang kayo sa August 31 kasi meron tayong panibagong raffle sa katapusan po ng August. Ngayon, eto na po. Good luck sa mananalo. Gawin po nating 10 seconds para medyo matagal. At ipopost ko po yung 2 na ito sa ating YouTube at ating Facebook para nang sa ganon makontak nyo sa Top 1 Merch at maibigay ko sa inyo ang inyong panalo. Good luck! Shuffle natin ito. Eto na!
kaya ito? Nako, sorry. Multiple entries, disqualified, multiple entries. Oh, sorry, multiple entries po 'yon, disqualified po 'yon. No? Wag po kayo multiple entries next time mga tol. Yan, sino kaya ito? Sino kaya ito? RG Suligan. O yan, kung sino man siya, ipopost natin to. RG Suligan. O yan. Okay? Next, kung sino man siya. O. And ikalawang mananalo, ito na. Alfonso A. Onato. Congratulations mga tol. Maraming salamat. Ipopost ko ito. Mag-message na lamang kayo sa Top 1 Merch Facebook page. No? Dito po kayo mag-message sa Top 1 Merch Facebook page para maklaim po ninyo ang inyong panalo. I-screenshot nyo yan at mag-message po kayo again dito sa Top 1 Merch. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.